Pinasa ho ito sa akin. Hindi ko alam kung yung nag-chat ngayon, iyon ang nagpasa sa akin. Nalimutan ko na basta in-screenshot ko din yung pinasa niya sa akin. Ito ay pinost sa SDA Christ Defender and Bible Alone. Ayan. Sabi po dito, mga SDA na magagaling dyan, may tanong ako. Yun lang, hindi tayo magaling, Brother Gomer. Magulo turo nyo sa prophecy. Sabi ng katuruan ninyo, sabi ng katuruan nyo mga SDA, ang papacy, papal supremacy, close and open parenthesis, ay naghari mula 538 AD hanggang 1798 AD. Ang tanong ko ay, nasa loob ng 538 AD hanggang 1798 AD ang decree, kautusan na ilipat ang Sabat sa araw ng Sunday? O yan ang magiting na tanong, Brother Gomer. Lagot tayo ngayon. Yan siguro kanyang pakiramdam. Ano? Kasi magulo daw ang turo natin, Brother Gomer. Magulo. Magulo ang turo nyo sa prophecy. Kasi tinuturo daw natin SDA na ang papacy or papal supremacy ay naghari mula 538 AD hanggang 1798. Kaya ang tanong niya, nasa looban ng yugto ng panahon na yan, yung decree o kautusan na ilipat ang Sabat sa araw ng Sunday. Bangkahan mo to, Brother Gomer, ha? Pero unahan ko na muna ng kunti lang. Mr. Poster, kung meron kaming sinabi na sa loob niyan ng papal supremacy inilipat, pwedeng magulo nga turo namin. Pero kung nagturo kami na yung pag-change ng Saturday to Sunday, ayon mismo sa libro, malamang Katoliko ito, ninyo, may pitsa na bago ang date na yan, hindi magulo ang turo namin. Kasi, sabi nga ni Brother Celso sa Balait, hindi na ho tayo maluluko ngayon. Type nyo lang, search nyo lang sa Google. Papal supremacy. Ituturo ho kayo ng pagkadami-daming information, pati meaning ng papal supremacy, kung sino ang kaninong teaching yan, at pati yung date ay ituturo po yan, mga kapatid. Pati yung change ng Saturday to Sunday, ituturo din ng internet. Ang Google, tuturo din. So, hindi ibig sabihin, hindi ho kami nag-iimbento. Sa ngayon, mahirap po mag-imbento na wala na napakadali na pong ma-check. So, ganito po yan. Ayon sa pagtuturo namin, hindi naman magulo talaga. Bibigay ko kay Brother Gomer. Kung kailan ba nagsimula iyon? At tama ba na tinuro namin na ang pag-change ng Saturday to Sunday ay noong 538 hanggang 1798. Sige, Brother Gomer. Maraming salamat, Brother Johnson. Unang-una, sa pagkakaalam ko, Brother Johnson, ay wala tayong itinuturo na yung change ng Sunday ay nasa pagitan ng 538 hanggang 1798. Gulong-gulo siya eh. Hindi ko nga alam kung bakit ganun. Kung meron po kayong nakita na documents na ang Seventh-day Adventist ay nagtuturo po ng ganyan na ang change ay nangyari between 538, mas maganda ipakita natin. Pero sa ganang amin ay alam po namin yung aming itinuturo, Brother Johnson, pagkat kailan lang pinag-usapan natin yung tinatawag na Council of Laodicea
At yung Council of Laodicea, bagaman masasabi natin na hindi naman talaga ito ecclesiastical, ano? Yung 321 na tinatawag. Sapagkat ang nag-decree nga nito ay si Emperor Constantine. Pero dito ay nasagasaan ika nga yung Sabat eh. Kasi nga ipinag-utos ni Constantine nung panahon na yan na kailangan magpahinga ang mga tao tuwing linggo, no? At sa kasaysayan, ito yung unang decree, Brother Johnson, tungkol dyan sa araw na yan, yung Sunday observance. Yun. Kasi unang-una, Brother Johnson, dun sa mga nagsasabi na panahon pa raw ng apostol, ay ganyan na ang ginagawa. So kung ganyan na ang ugali ng mga Kristiyano noon, Brother Johnson, na Sunday na yung kanilang pahinga at yun na yung kanilang ino-observe, parang hindi yata yun, no? Sumasang-ayon. Bakit kailangan pang mag-decree ni Constantine kung yun na yung kanilang gawain noon? Di ba? So makikita natin sa kasaysayan na pagkatapos itong 321 AD na Council of Laodicea, sinundan po yan nung isang pang council, Brother Johnson, parang Council of Nicaea yata yan, ano? Kung hindi ako nagkakamali. No? At yan po ay nangyari noong 336, no? At itong 336 ay ang nanguna dito, Brother Johnson, ay ang iglesia na, no? Yung church mismo. Kaya dito ay talagang ecclesiastical na po ito. Dito po nagkaroon ng tinatawag na talagang religious na Sunday law talaga, na mayroon ng parusa yung hindi susunod dito sa batas na ito. Wala naman tayong pagtuturo, Brother Johnson, na mangyayari lang ito 538 hanggang 1798. Kasi kung gano'n ang mangyayari, lalabas after 1798, wala na. Hindi ba? Parang gano'n ang mangyayari. Pero, alam natin na hanggang sa huling panahon, ay ito pa rin yung magiging issue, Brother Johnson. Yung Sunday worship at saka yung Sabat na Saturday worship, no, na yun ang ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. Ano? Kaya maliwanag po yan. Kaya sabi ko nga, Brother Johnson, kanina ay ako'y mapalad na nakabili nitong yung encyclical ni Pope Francis. Ano? Ito po. Ayan. Siguro naman ito ay nababasa nyo na sa internet, pero kanina ay nakakuha o Brother Johnson ng copy ng encyclical ni Pope Francis, no? Ito ay 2015 at makikita natin dito na hanggang sa panahon na ito, talagang ang gusto nilang yung Sunday pa rin. Yun po yung sinasabi natin, kaya hindi natin pwedeng masabi na yung Sunday law ay nangyari 538 hanggang 1798 sapagkat darating itong sa huling araw ito pa rin yung isa sa batas, no, ng kapangyarihang ito. At of course, ang gusto niyang mangyari, ito yung i-observe as day of rest, which is contrary sa kautusan ng Diyos na 7-day Sabbath. Ayun, yun po yun. So, wala po akong makita doon na magulo, Brother Johnson. Sapagkat yung hula ng Daniel, ito ay hindi naman Brother Johnson, itong hula ng Daniel Sa 7:25, ang sabi po dito kasi ganito ng Daniel, ito yung isa sa little horn na isa sa gawain ng little horn, yung maliit na sungay. Ang sabi niya ay ganito, at siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. At kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. At sila ay mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. So yung ginawa dito ng maliit na sungay na ito, ang sabi niya rito ay kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Dito muna tayo magpo-focus, no, sapagkat
yung focus ng ating pag-uusap dito ay yung tungkol sa kautusan na babaguhin nitong kapangyarihan na ito. Kaya nga, kung titingnan natin sa kautusan ng Diyos, ano bang nabago doon? No? Ano bang nabago? Ang kautusan ng Diyos ay maliwanag. No? Of course, masakit itong pakinggan, Brother Johnson, pero ay sabi nga ni Apostol Pablo, ako ba'y nagiging kaaway ninyo sa pagsasabi ng katotohanan? Ano po? Hindi po namin itinuturo ito para saktan ang damdamin ng ating mga kapatid, ng ating mga kaibigan, pero ito po yung katotohanan. Kung titingnan po ninyo ang banal na kasulatan, ano po ba ang nakapaloob sa kautusan ng Diyos? Ang nakapaloob sa kautusan ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. At itong araw ng Sabat na ito ay maliwanag, hindi po naman matututulan ng kahit na sinong nag-aral ng Biblia na ang araw ng Sabat na tinutukoy sa ika-4 na utos ay sa ating panahon ngayon ay talagang araw ng Sabado po yan. Pero ang nakakapagtaka, bakit karamihan, Brother Johnson, sa mga nagpapakilalang sila'y Kristiyano, ay bakit linggo yung kanilang ino-observe sa halip na yung ika-7 araw na araw ng Sabat or Sabado, Brother Johnson. So makikita natin dito yung epekto ng kapangyarihan na binabanggit dito sa 7:25 na kanyang babaguhin ang panahon at ang kautusan. So, dapat po natin itong pag-isipan. Kaya nga, yung pagbabago ng araw, no, na iniutos ng Diyos, wala po kayong makikita sa Bible na ito ay ay mayroong authority na ibinigay ang Diyos na yung araw na kanyang iniutos na alalahanin ay papalitan ng ibang araw. Wala po Kundi, ang mababasa natin sa banal na kasulatan, yung hula, no? Na mayroong isang babangon na kapangyarihan na yung utos ng Diyos, ang sabi rito, kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. So maliwanag po na nakikita po natin ito hanggang sa mga panahon na ito. At yan naman, Brother Johnson, sabi ko nga, napakarami mong mga dokumento dyan na nakaprepare na hindi naman nila itinatanggi, Brother Johnson Inaamin naman nila na yung nagbago talaga ay sila. So wala tayong makitang magulo dito, Brother Johnson. At ito lamang ay ating nililiwanag na ang utos ng Diyos ay alalahanin ang araw ng Sabat. Ngunit mayroong babangon na kapangyarihan at ito ay kanyang babaguhin. Kaya yan po yung dapat ninyong pag-isipan sapagkat wala pong iniutos ang Diyos na yung araw ng Sabat ay kanyang papalitan patungo sa linggo. No? Yan po yung dapat nating maintindihan. At ayon sa kasaysayan, nangyari po ang pagpapalit. Yun na nga, binabanggit natin, ang unang kasaysayan po niyan, ginawa ni Emperor Constantine the Great, no? AD 321, at doon sa 336 ay ginawa itong opisyal ng mga authority ng simbahan, Brother Johnson. Yan lang muna yung aking ibabahagi sa bagay na yan. Okay. So, malinaw po dito, ayan mga kapatid, merong date yung sinasabi po natin. Hindi, bago pa nagkaroon ng, bago pa yung 538, ay meron ng pagpapalit. At yan ay nasa kasaysayan at nandito sa aklat na ito The Catholic Catechism of Catholic Doctrines. Kung meron kayo nitong kopyang ito, yung lumang copy nito na sinulat ni Peter German sa page 50 ay nandyan sa answer, Kasi question answer yung libro na yan, which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day, sabi niyan. Why do we observe Sunday instead of Saturday?
We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea 336 AD transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ito po yung naging approval doon sa Laodicean Council. Pero bago yan, 321 pa lang, sa pangunguna ni Emperador Constantino, ay isinadjust, ano na niyo po ito? Ano tawag dito? Dinikri na po niya ito na pahalagahan yung Day of the Sun na tinatawag, Day Soles. At pilalong naging matibay yan noong 336. Kaya pagdating ng 538, ay ginagawa na, nauna nang naisa batas po yan mga kapatid. Nangyari na po yung First Sunday Law. Wala ho kaming sinasabi na doon lang yan nangyari. Nung nagkaroon ng Pope, nung meron ng, alam naman natin na yung Pope ay obispo yan, bishop, at nagkaroon ng kaunahang Pope sa time na yon. Kaya yun na tinatawag na papal supremacy. Mga kapatid. Kaya wag ho tayong malilito doon sa bagay na yan. Hindi po pwedeng tutulan ito, mga kapatid. Dahil nga sa, sabi nga ni Brother Gomer, marami po tayong ebidensya. Katulad po nitong mababasa po natin dito sa aklat na ng Katoliko, Priest Thomas Enright, CSSR, President of Redemptorist College, Kansas City. Ayan, in a lecture at Hanford, Kansas, noong February 18, 1884. Sabi niya, prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. Yan po mga kapatid ang isang pag-amin po nila, isang Catholic po mismo nang nagsabi na authority, kami may gawa niyan, hindi yan sa Biblia. Kaya mga kapatid, kung makikita nyo ngayon, talaga namang maiinit po ang mga defenders ng Catholic sa pagtatanggol. Gusto nilang patunayan na biblical talaga yung Sunday. Kalabanin muna nila itong authority nila. Yung nangangasiwa nitong aklat na ito, itong priest na ito, doon sa lecture niya, sabi rito, in a lecture at Hanford, Kansas, February 18, 1884. Alam niyo kung bakit sinasabi nila? Kasi ang gusto nilang patunayan dito na talagang merong power ang church. At yan naman ang naririnig natin ngayon sa ating mga kaibigan, na meron talagang the church is above the Bible. Mas may kapangyarihan ang church. Lagi kong naririnig yan sa kaibigan ko si Brother Alvin. May power ang church kaysa sa Biblia kasi sila nga yung pinagkalooban ng kapangyarihan, authority. Kaya nga, ang sabi po nila, may kapangyarihan silang baguhin yan. At yan ay nandan sa kanila din mga babasahin mga kapatid. At sabi nga dito sa isa pang aklat, tingnan nyo to, dito sa Catholic Record, lagi na natin tong dinabanggit. Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible and this transference of Sabbath observance is proof that fact.
O yung kanilang pagbabago, yun ang talagang patunay na the church is above the Bible. At noon namang May 21, 1995, St. Catherine Catholic Church Sentinel pa rin, perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did happen in the first century. The holy day, the Sabbath, was changed from Saturday to Sunday, not from any directions noted in the scripture, but from the church sense of its own power. O, biro mo, people who think that the scripture should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventists and keep Saturday holy. O, ikita mo. Kaya yung mga protestante rin nagsasabi, dapat Bible lang dapat maging Adventist. Sabi po, yan ang babasahin po ng mga Catholic. O, magagalit na naman to si Brother John Do sa atin. Ibinabasa ko lang naman yung inyong babasahin. O, magagalit ha. Pag binabayaan daw ako, magsisinungaling ako. Bakit? Sinungaling ba itong basahin itong inyong libro? So, mga kapatid, yan ang katunayan ho natin. Siguro, misinformed o hindi lang inaalam nitong nagtanong ng parang sigurado siya sa tanong. Ayaw ko kung paano naman, maguguluhan ka. Naguluhan din niya ako. Bakit nagkaroon ng ganong conclusion? Wala naman tayong tinuturong ganon. Hindi ko may binanggit na papal supremacy, ay tinuturo natin doon na sa loob noon ang changing of Sabbath. Magkakamali na doon sa binabasa rin po naming referensya. Dahil hawak din namin yung reference din. Tapos alam nga naman na ituro namin doon sa 538 hanggang 1798, nandoon na nga, 336 Oh. At wala rin naman sinasabi tayo nang wala pang Pope, hindi pa nalipat yan. Bishop, mga nangunguna po sa inyo, tapos ginalagyan lang, nagkaroon lang ng Pope, no? Nung putungan ng mataas na katungkulan ng 3 patong ng korona, yung bishop at tinawag na Pope ay mula nga noong 538. So, yun po yan, mga kapatid. Meron kang additional, Brother Gomer? Tama yun, Brother Johnson. Kaya hindi naman natin sinasabi na doon sa pagiging bishop o prom ng Pope, doon lang nag-umpisa yung Sunday, no? Kaya maliwanag naman yung council na yan, Council of Laodicea. Saka, Brother Gomer, hindi ho tayo naninira. Sinasabi lang natin ang nangyari. Akala siguro na, mga kapatid, baka mapagkamalan nyo, naninira kami, ano? Kasi meron tumawag din sa akin na Catholic din nanggigigil sa akin Sabi ko, tika, binabasa lang naman namin yung inyong babasahin. Paano ngayon yan? Di magagalit yung authority ninyo. Kung sabihin natin na magagawa tayo ng bagong, bagong informasyon, mas magagalit siguro to doon sa kanilang mga kasamahan na hindi. Si Kristo nagbago niyan wala nga daw sa Biblia, sabi ng inyong mga authority. Hindi. Kasi ganito, Brother Johnson. Kung si Kristo ang nagbago niyan, bakit pa kailangan nilang i-declare yung Council ng Laodicea? Bakit kailangan pa nilang gawin kung talagang noong panahon ng apostol ay binago na yan? Di ba? At saka kung talagang yan naman ay utos ng Panginoon, ay bakit naman nila papatayin yung hindi susunod? Hindi ba? Tama. Sige, itanggi nila na yung mga hindi sumunod dyan sa council na yan ay hindi nila talaga, di ba, pinersecute. Bakit nila ipipersecute yung hindi sumunod? Hindi ba? So, yun po yung nagiging problema. At saka sabi ko nga, hanggang sa mga panahon na ito, Brother Johnson, gusto nga nilang ipilit na si Kristo ang nagbago. Kaya lang, wala nga walang basihan
wala po tayong makikita sa Biblia na mayroon man lang kahit idea man lang, Brother Johnson, na babaguhin. Kasi ganito, Brother Johnson, tingnan mo. Kung si Kristo pala ang magbabago nung kautusan ng Sabat, papatungo sa linggo, lalabas, Brother Johnson, kay Kristo pala natupad itong 7:25 ng Daniel. Yun nga, tama. Hindi ho ba mga kapatid? Ang sabi dito sa Daniel, ang hula dito sa Daniel 7:25, sabi niya rito, mayroong isang kapangyarihan na darating, ang sabi niya, kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Ay ano ba ang kautusan na may kinalaman sa panahon? Ay ito po'y sa Sabat, Brother Johnson. Ngayon, kung ito palang pagbabago ng Sabat patungo sa linggo, si Kristo ang gumawa, lalabas, si Kristo pala itong nasa 7:25. Sino ba ang nagbago ng Sabat patungo sa linggo? Si Kristo ba? Kung si Kristo, so kanino natupad itong 7:25 ng Daniel na mayroong kapangyarihang darating, babaguhin niya ang kautusan ng Diyos? So yan po yung malaking katanungan po rito. Maliban lamang kung itong sulat ni Daniel na ito ay hindi totoo na mayroong kapangyarihang darating, babaguhin niya ang kautusan ng Diyos. Kaya sa akin, Brother Johnson, personal, maliwanag po ito na ang utos ng Diyos sa Exodo 20, ang talatay 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Pero bakit ngayon ay linggo ang ino-observe ng maraming tao? Sapagkat, totoo yung hula ni Daniel na mayroong kapangyarihan na bumangon at ito'y kanyang binago. At hindi po si Kristo ang nagbago niya, Brother Johnson. Yeah. Yan yung maliwanag po dyan. No? So, hindi po natin pwedeng sabihin na si Kristo ang nagbago. Dahil kung si Kristo ang nagbago, lalabas siya yung katuparan pala ng 7:25. Wala namang ibang utos, Brother Johnson, na nabago. Hindi ba? Ano bang utos ang nabago? Maliban dyan sa Sabat patungo sa linggo. Tama. Na mayroong kinalaman sa panahon. Kasi maliwanag naman ang utos ng Diyos sa banal na kasulatan. So ano yung ba nabago? Mag-isip po kayo, anong nabago? Ay meron talagang nabago, Brother Johnson. At yan nga po yung ating itinuturo. Dito nga, Brother Johnson, sabi ko nga, maswerte ako na nakakuha ko ng kopya nito. Bakit? Kasi ngayon, nababasa ko na eh. Babasahin ko yung isang part dito, Brother Johnson, ha? Kasi ito, encyclical po mismo ito ni Pope Francis. Ay kung itatanggi pa rin ito ng mga defender nila, ay hindi ko alam. Ito sabi ni Pope Francis. On Sunday, sabi niya ha, our participation in the Eucharist has special importance. Tanong, saan po sa Bible ito? Sunday, sabi niya, like the Jewish Sabbath. Ito po ang challenge natin, Brother Johnson. Kailan tinawag sa Biblia na yung ikapitong araw ng Sabat na iniutos ng Diyos doon sa Exodo 28 ay tinawag na Jewish Sabbath? Saan? Na tinawag yung araw ng ikapitong araw ng Sabat ay tinawag na Jewish Sabbath. Ang sabi dito, Sunday, like the Jewish Sabbath, sabi niya, is meant to be a day which heals our relation with God, with ourselves, with others, and with the world. Napakaliwanag eh. So hanggang dito sa panahon natin na ito, talagang inaano talaga nila yung Sunday. At doon sa katisismo naman nila, alam naman nila na yung Sunday is distinguished from Sabbath. Iba. Iba po yung Sabbath at iba naman yung Sunday. Alam po nila yan eh. Sabi niya rito, Sunday is the day of resurrection, the first day of the new creation, whose first fruit of the Lord's risen humanity, the pledge of the final transfiguration of all created reality. Kita niyo po it also proclaims man's eternal rest in God. Saan yon?
Sunday daw, Brother Johnson, sabi niya, proclaims man's eternal rest in God. Where in the Bible? Na ang Sunday proclaims man's eternal rest with God, in God. Wala. Oh? Wala po na. Ang binanal ng Diyos, ang binasbasan ng Diyos ay walang iba, kundi ang araw ng Sabat, ang ikapitong araw, hindi Sunday. Oh. Kaya po yan yung ating masasabi dito, Brother Johnson. Kaya nga, sabi ko nga, wala tayong purpose dito na manakit, walang personal, kundi ang pinag-uusapan natin dito ay kung ano yung nakasulat sa Biblia at kung ano yung itinuturo ng Iglesia Katolika, Brother Johnson. Tama. Yun lang po yun, mga Yeah. kapatid.